What's up mga GB? This is Ultimate GB Girl VJ. And for today's video, nandito tayo ngayon sa Vice Comedy Club because this is a very special place in my life right now. Dahil ito nagbibigay ng pera sa akin. Charot. At kasama ko today, yung mga taong mahalaga sa life ko, my friends then and now, and a visitor. Kasama ko ngayon ang mga barkada ko sa Tambunting. At ang mga barkada ko ngayon nakasama ko almost every day and a visitor. Si Kitty at saka si Orly, kakilala niya rin itong mga barkada ko sa Tambunting kasi tumira sila sa amin. Hindi namin alam kung ba't nandito si Petit. Naamoy mo, may niluluto. Kapatid ko yan. Pati ba sinabi? Ba't kailangan umabot tayo ng ilang dekada bago natin malaman na magkapatid kayo? Thank you. Naglapit mo kami kayo. Magkapatid sila pero pinaghiwalay sila ng mga magulang nila kasi kung magkasama sila, hindi na sila kasya sa isang bahay. So eto si Mark. Actually, hindi rin namin barkada si Mark kasi bata pa lang siya noon. Ilang taong ka noon? Siyang. 9 years old. Pero kasama namin siya sa bahay. Tumutulong-tulong siya sa amin sa bahay kasi yung family niya, si Aling Emma, yun ang mga nagpalaki sa amin magkakapatid. Tapos si Malang, siya naman yung parang si assistant ko dati. Ayun. Tapos si Buda, yung nanay ni Malang, siya naman yung naghahatid sundo sa akin sa mga eskwelahan. Ayan. Si John, ayan. Sa aming magbabarkada, parang si John yung pinakamatanda sa atin. No? 35 years old na siya ngayon. Bata pa yun? Yeah, bata pa. Oo. Kasi 26 lang kami, di ba? Yes. Tayo pala. Yes, Ito naman si Wilbert, kinakapatid ko siya. Tapos si Paul, siya yung pinakabata sa grupo namin. Nauna lang ako nabulong. Ay, grabe. Bakit yun yung kapatid mo? Kasi siya muna naging bakla sa pamilya. Tapos ngayon, ako na nagpatuloy. Siya yung unang nagbakla, tapos yung naranasan niya, hindi pala masarap. Hininto niya, ikaw yung nagpatuloy. So siya bumalik siya sa pagkalalaki. Pwede yun. Pwede sa pamilya namin. Oo. Sa tao kasi hindi pwede, pero sa mga non-you. Yes! Yes! Siya si Paul, eto si Ivan, eto si Melvin. Si Melvin yun siya yung kauna-unahan kong best friend kasi siya yung katapat ng bahay namin. Same age. So magkukwentuhan lang kami ng mga ganap namin mga bata kasi nag-guest sila sa Showtime, naglaro sila sa Laro Pic. Pero hindi namin masyadong napag-usapan yung mga ganap namin sa Tambunting. At maraming kasi nagko-comment na sana napag-usapan pa. We wanna know some more about their stories nung lumalaki pa sila. So, ayun, napakilala ko na po sila. So, thank you, GB lang. Kakain na kami. Ano bang pag-uusapan natin dito? Saan tayo magsisimula? Food tasting. Pagkain talagang siya. Anong gusto mong malaman sa amin? Kasi ako blooming treat din ako. Wala kaming pakialam doon. Pag-uusapan natin yung buhay namin sa Tambunting. Hindi para gamitin mo tong platform namin para iangat yung lugar nyo. Ang inaangat namin dito, lugar namin eh. Dahil gusto ko malaman kung ikaw ba dati, ang tropa mo, mga lalaki, walang babae. Hindi ako masyadong mabarkada sa babae. Nung nung mga college na, nagkaroon tayo ng mga barkadang babae, di ba? Pero anong Barkada. taon ba kayo naging tropa? 90s, teenager. Pero si Melvin, bata pa lang. Sa kami kasi kapit bahay talaga kami rito. So, bata pa lang talaga. Siya yung unang kalaro ko talaga. Wala ka naging crush sa kanila. Meron. Siyempre, walang barkada kami. Siyempre, wala hoping. Sayang. Kilala kita sa pagkabata pala. Alayo, agad crush agad. Magsimula tayo sa bangkabata. Ito puro ang kakaagad. Hindi, pero sabi nga ni Vice kanina, teenager kayo, maging magkaka-grupo, tropa. Oo. Pero si Melvin tsaka si John, ang mas nauna. Kasi nasa looban kami magkakasama. Magkakalapit sila. Sa Eskinite. Isang compound. Parang ikaw ang pinakamalayo. Oo, malapit siya sa kanto eh. Pero may daan dito sa... Sa kanila yung tindahan. Oo. Yes. Tumatambay kami doon. Ang yabang-yabang, whiskey dito ko. Hindi ka pwedeng sumira sa eskinita, hindi ka kasya, gago. Pag pumasok sa eskinita, babara ka. Fire hazard ka pa. Gas-gas. Alam mo ba, bakit siya tumatambay? Ako siya pinagtatanggol. Sino? Siya na. Bakit siya tumatambay? Bakit? Madaming po. Yes. So palagi mo, titira sa Tambunting to kung walang napala, di ba? Kaya naman tumira sa Tambunting yan kasi may napala. Marami na pangas yan. Wala kami napangas doon. Mamatay ka? Hoy!
Nung mga bata tayo ano mga trip natin nun? Tayo, yung trip natin nun, laro lang sa harap. Tapos pag minsan nauwi tayo ng Pampanga kung naaalala mo, doon ka natutong mag-bike, bisikleta, natutumba-tumba ka pa. Ang mga laro lang natin dati, tanchan, kalog, no? Ano, text. Natatanda mo ba ito yung bangshot? Alin? Bangshot na naglalaro tayo dati. Yung barangay hall, diba dati para danong ni Mang Damaso yun. Oo. Ka na. Social pala ng tawag dun, bangsa. Okay, sa skeleton, yung basketball sa skeleton, yung nahulog yung paa mo sa kanan. Paano yun? Biki ka pala eh. Ikaw pala original Aldi. Maraming kanal kasi sa amin. Oo, kasi yung suot mo nun yung puting sapatos tapos medyas. Tapos pag dribble mo, na-shoot yung isang paa mo sa imbornal. Kaya naging black and white yung suot mo. Tapos nagalit si Mang Real, ang baho-baho ng kanal, muwi ka. Oo. Yung tatay ko kasi maarte yun eh. Siyempre pag uwi kami ng madungis, tumatalak. Saka yung bakal bote. Nangunguha kasi kami nun dati. Oo. Mga businessman na kami nun. Businessman na kami, pero sa amin laro-laro lang yun. Kasi magkakasama na kami, katuwaan. Iikot tayo, no? Tambay kami, tapos lakad lang kami ng lakad. Lahat ng bote. Pag may nakuha kaming bakal, kukunin namin, ilalagay namin sa sako, Pag dumami, bebenta. bebenta. Pati tanso, di ba yung mga kawad? Nandaya ka rin eh. Binalot mo yung bato ng tanso para bumigat. Kasi 51 kilo. Tang ina, gaano kadaming kawad yung susunugin mo yung kawad para lumutong, tapos babalatan mo. Tapos yung tanso kukunin mo. Gaano karaming kawad yun para makuha mo yung tanso. So nandaya ako, nilagyan ko ng bato sa loob para bumigat. Pero nabukayo din naman ako. Huli. Nung mga bata kayo, lalakit ka pa noon? O alam mo yun? Pero feeling ko nararamdaman na din nila yun. Iba yung... Alam mo istorya nun. Pakiramdam na namin na ganun siya. Kaya lang, siyempre, alam namin yung father niya. Kaya pinipilit namin siyang maging matigas. Kasi alam namin yung father niya. Ganun, Bawal. So, kailangan makita siya ng tatay niya. Macho, naglalaro yung anak ng basketball kasi matangkad. Tropa, kaya okay lang. So, pero alam na namin na Dama na nila wala siya. yun. Pero, ganun pa siya eh, kasi nag-girlfriend eh. May mga crush pa rin yan. So mas kaya madaling yung natanggap Nagka-jowa, eh. kasi from the start, medyo nadagdagan yun. Hindi, tsaka parang hindi naman issue. Okay. Yung mga panahon na yun, hindi pa ano eh. Wala kasi mga bata pa kami, tropa. So, wala kami pakialam kung Ang swerte niya, ganun nagkaroon siya siya. ng tropa na O gaya. ano. Hindi, nag-out na lang si College, parang college. College na, College. college na. Hindi pa pinaalam yan eh. College na, si Ivan kasi nag-FEU din. So nakita niya ako sa school. Kasi syempre di ba, pag maraming ganung bakla yung dalawa yung personalidad nila. Iba yung personalidad nila sa labas, sa malayo sa bahay nila. Iba yung personalidad niya dun sa bahay nila. So sa eskwelahan, syempre di mamalandi ka, kasi di nakikita ng tatay mo. So nakita niya kung paano ako sa sa FEU nung college na. So nakita niya puro bakla yung kasama ko. So confirm niya na bakla, pero hindi namin pinag-uusapan. Parang hindi siya issue. Walang Basta importante, masaya lang. Oo, masaya lang. Magbabarkada kami talaga. Ano pa kasi, ganun eh. Pag kinamulatan mo, kaibigan mo. Kaibigan mo yan, kahit ano pang mangyari sa kaibigan mo. Pero gaano katotoo na doon sa baril-baril, lagi yung taya. Kasi pag tatawag ko sa poster, cosplay yung chan mo. Hoy, payat siya dati. Bayat. Grabe siya mga okay ng mataba, no? Nakala mo talaga tisiko ka. Sa cosplay. Wow. Yung karanasan mo, pinapasa mo sa kanya, di ba? Baka naman ikaw yun ha, pinapasa mo kay... Yung mga laro nyo kasi, boring. Ano ba laro mo? Nagsasalsa! Suwasayo ka. Yung laro namin. Nagsasalsa! Ang baboy talaga ng lugar nyo, no? Literal at saka figurative. May natatandaan mo pa, bago mag-New Year, saan tayo napupunta? Diba sa bahay ng parang Melvin? Nagkakaroon tayo ng Session tayo na... Oo, meron tayong pera. Ano na tayo noon? Medyo binabinata na tayo, hindi pa super bata yun. High school, may pirma tayo lahat. Oo, natatandaan ko yun. Pumirma tayo dun sa pera. Sa pera. Parang namin yun, pact. Oo. Pero bago yun, pag mga ganung Pasko, sabay-sabay tayo di ba? Nagsisimbang gabi. Hindi, tsaka kwet. Naging kwet tayo. Kapal ang mukha mo, paano ka naging kwet? Di ka naman marunong kumanta. Mama ko yan.
Tinor pa ako noon. Sinama ko yun, di ba? Nakatulog. Oh, ito, tayong choir talaga. Ako nagkwento. Sinama ko yun sa si Paring Chichi, tatlo yan. Kasi nga barka-barkada na, so ano na, bit-bitan na. Saka tuwing piyesta, ikaw ang star eh. Dahil lahat ng amateur, natin na natin. Kasi sumasali ko ng mga singing contest. Ikaw ang Hindi, pandayan. playtime ka pa namin nun, di ba? Hindi mo alam na pinalista ka namin. Oo, mga tarantado. Pero vocal alone. Sinali nila ako sa singing contest, hindi ko alam. Tapos tinawag na lang yung pangalan ko. Hindi niya alam, nagulat siya noon. Pero may minus, wala akong dala. Kasi hindi naman singing contest, boxing. Mag-usap nga kayo ni Mark, doon kayo sa kabilang table. Tsaka parang gwapo siya nung bata. Ikaw lang naman ng bata, palang pangit na. Sa lugar namin, lalaki-lalaki, pero amoy naman nila eh, di ba? Iba kasi yung kilos ko. So pag may naloloko sa akin, sila din yung mga shield ko. Hindi ko pwedeng loko-lokohin sa tropa. Hindi kami palaway. Pero wag mo kaming kakantiin. Mga Wag mo siga. kaming... Hindi kami siga, pero hindi kami yung Bubuli. Hindi kami pwedeng aasarin mo kami, lolokohin mo kami. Hindi kami ginaganon. Kasi syempre, yung mga magulang namin, kinilala rin sa Tambunting. Oo. Kaya ganunin kami. Yung pamilya nila lalo, kilala sa Tambunting, yung pamilya Madlang Awa. Kasi parang sila yung mga unang tumira doon sa lugar natin. Kaya matagal na chairman yung tatay niya. Panahon pa ni Marcos. Ay, yung lolo niya. Ano rin niya? Lolo rin niya yun. Lolo rin niya. Kasi nga, yung pinsan niya, ginawa nito. So magpinsan silang dalawa. Magpinsan talaga silang dalawa. Alam mo ba kami noon? Na kami na. Alam. Alam na alam sa buong Tambunting. Alam mo, matinong lugar yung Tambunting dati kasi may kapilya, tas palasimba ang mga tao. Nung tumira siya sa amin, nagkaroon ng pack girl. Doon nagsimula ang alamat ng pack girl. Talaga pa. Sumunod si Oily. At saka, siya talaga ang alamat ng baklang painom. Ay, may question ako. Sino sa kanila meron bang isa sa kanila na naging karibal mo sa Love Live? Parang wala. Yung pinsan ko, si Eddie Boy yung naging karibal ko noon dati. Di ba kasi pinormahan niya rin si Betty dati. Pero dati, si Camille, natatandaan mo, nililigawan. Taga-espiritu. Taga-espiritu, itong mga taga-sulo. Oo. O, diba, inahatid natin sa Suluyo, naglalakad lang tayo. Si Paring Melvin, yung kapatid nila Jason. Karibal mo rin to. Kay Camille din Karibal yun. nyo rin si Camille Camille dito. din yun. Hindi niya lang tatlo kayo. Hindi ko niligawan Pero pa isa, yun. pare. Hindi ko niligawan yun. Yung Sabay niligawan tayo ng sabay-sabay? Kayong tatlo. Ako, hahatid ko yun. Pagkatapos ihatid, bumabalik ka doon sa Camille. Ito yung first love, first die. First love, die. First love niya, die agad. Hindi first love never die. First love die. First love. Die. First life. Die ka agad. So lahat tayo busted. Hindi mo tinuloy yung binabalikan mo lang yun. Pero alam natin na sinililigaw natin sabay-sabay, hindi. Hindi. Sumagay kayo, pop girl, pop boy. Ayun, kaya pala close kayo. Pero hindi, ang pinakagusto yun sa amin dati ito, si Ivan. Kasi star player siya sa Tambunting eh, sa barangay namin. Siya talaga maputi, gwapo, magaling mag-basketball, maporma. Marami may gusto sa kanya nung dati. Parang lumuluha ka. Naingit ako eh. Saan mo nasa iyo? Oo, kaya nga bumarkada ako sa para madala na rin. Natandaan mo yun, sinubukan din nating yung magtapon ng basura, yung kumakatok. Napagalitan ako ng tatay ko nung hindi ako mabugbog kasi nahuli kami. Kakatok ka lang sa mga bahay, papatapon, tapos papatapon. Hindi natapon mo yung basura nila. Oo, tatapon na yung basura nila. Pero hindi ko pinagbubuhat yan kasi pag nakita ng tatay niya yan, Oo. papagalitan na yan. Mahigpit yung tatay ko talaga. At saka kumakain kami sa mga bahay-bahay. Minsan kakain kami kila John, minsan kila Wilbert, sa Pero mas kanila. madalas kasi sa inyo dahil madalas magluto sa lahat ng mga repeater. Oo. Kaya, Ay, Kung naalala mo yun, nagbabarbecue ako. Pumunta kayo nila sa Orly. Oo. Halos ubusin nyo na nga yung niluluto ko eh. Humingi kayo ng tawad, nakakahiya. Nakakahiya yung ginawa niyo sa kanila. Pinaghirapan nila yung nilutong nyo kasi inubos niyo. At saka kaya tayo pupunta kila John noong panahon na yun. Mga ano na tayo, ng mga 18, 19. Tambayan na yung bahay nyo. Ng mga bagets, maraming umiinom, di ba? Saan nga ba sila doon? Sa looban. Cyrus. Ikaw naman kasi, chuchupain mo lang yung mga tambay, tapos aalis ka na, kaya hindi mo natatandaan yung mga ano. Parang may kinakabahan na yung katabi ko. May kanya Wala. Oy, wala ako Ay, na-chupado. pero ang first love mo sa Tambunting. Oo, sa Tambunting lang. Si Orly po talaga, taga-Caloocan siya. Pero nung natira siya sa Tambunting, doon unang tumibok ang puso niya talaga.
Ang theme song niya noong mga panahon na yun ay Music Box ni Mariah Carey. Ang eksena noon, nakatambay kami sa harapan ng bahay nila Paul. Tapos, Sa may gutter, nakaupo. may mga jowa-jowa kami. May mga Ikaw, jowa. ang jowa mo, si John Luna. Oo. Kasi ikaw, jowa mo si Ivan, ito si Rudolph. Tapos parang nag-away kayo. May dala siyang tsokolate. Toblerone. Kasi yung lola niya nasa America, ay nasa London. So pag nagpapadala yung lola niya, dinadala sa tambunting, tapos pinapabongga niya sa mga lalaki. So may dala siyang Toblerone, magkatabi sila dun sa tapat ng bahay nila Paul. Pero sa gutter lang kami nakaupo. Tapos si bakla pa girl, kala mo pukihan. Yung hindi nagsasalita, inaantay niya lang yung lalaki na kausapin siya. Tapos hawak niya yung Toblerone. Tapos nilabas yung Toblerone, nilagay niya lang sa tabi, sa tabing bato, nilagay niya lang gano'n. Tapos tinuro niya lang dun sa lalaki. Sabi niya, as kinuha ng lalaki. Tapos parang may babae yata. Parang may kasamtingan nung jowa-jowa niya, yung isang batang babae doon. Kasi bakla, pag uwi namin, biglang tumakbo sa banyo, dire-diretso. Ay, sabi, anong nangyari? Kasi bakla, parang narinig namin humihikbi. Eh, meron akong tape ni noon, cassette tape ni Mariah Carey. Pag pindot ko, ang tugtog, Music Box. When I am lost. Narinig namin, lahat ko siya, ano nangyayari? Si bakla ang magulgul. Grabe, iyak mo nun. Ikaw, di ka umiyak nun, ano? Siniloloko may mga lalaki. Pakal nga ni. Pero sa kanilang lima, sinong pinaka-close mo? Parang lahat. Hindi may mga irang nagpapalit-palit ng best friend. Kasi di ba, lalo pag nag-high school, nag-iba siya ng eskwelahan, nagkakaroon din siya ng ibang kaibigan. Yung mga ganun. Oo, Calderon kami siya, MLQ. Manila High! Ang daming tarantado dyan sa Manila High. Napagtripan ako dyan eh. Na naglalakad kami sa Intramuros, pauwi na kami. May isang grupo ng mga lalaki, tinadyakan ako talaga sa likod. Doon ako natutong rumampa. Pag tadyak sa akin, napaliyad ako, lumakad na lang ako. Aray, lumakad na lang akong gano'n. Nag-Miss Universe ako bigla. Sabay gamot yung masakit. Oo. May pagkakataon na may ginawa kayong worst. Natatandaan niyo nung naglayas ako? Ilan taon ka? Third year high school. Sa kanami Isitan ka namin binuhat. Sa may underground na isipan. Ayaw mo umuwi eh. Ayaw mo pa sumama. Binuhat Sinundo Sinundo nila namin. ako. Parang tumawag ako sa telepono nila. Kasi dati ang may telepono sila lang at saka sila Wilbert. So tumawag ako. Tapos sabi ni John, uy, hinahanap ko ng nanay mo, hinahanap ko ni Aling Pakita. Sabi, nasa ka ba? Hindi ka umuwi. Sabi ko, nandito ako sa Tayuman sa bahay ng kaklase ko. Dito ako natulog. Parang ano pa yun eh, Pasko. Hindi ako umuwi sa bahay namin ng Pasko. Tapos sabi na, tara, magkita tayo sa Isitan, punta tayong Isitan. Tapos yung pala, ang balak nila, putaking tayo nila ako doon. Tapos hindi nila ako papakawalan, iuwi na nila. Uwi namin Uwi yun. na, usapan na namin yung uwi ka namin. Ay, mababait kayo. Oo, binuhat namin siya. Binuhat na namin. Nakkat escalator. namin sa escalator yan. Para tanong mo Para kung umuwi lang. saan siya namin tinuloy. Ito bahay nila Melvin. Ito bahay nila Vice. Magkadikit lang, pero naglaya siya. Nasubihan na siya ng bahay. Wala pa rin meron na namin inakyat sa taas. Nasa tapat lang yung hinahanap mo. Hanap ka dyan. Kasi nakatago to sa Layo niya nga mag-raya. Layo niya ba? Bakit ba naging favorite song mo dati, Only Reminds Me of You? Umiyak ka nun eh, sa taas namin. Bakit? Parang nabasit kaya ata kay Beten mo. Tapos talaga ba? pinatugtog ko yun, Only Reminds Me, tapos umiiyak na siya. Tapos biglang Ako naman umuwi. pala na unang umiyak. Yung si Orly. Oh, ikaw naman pala. At saka mas maganda yung kanta ko, Only Reminds Me of You. Ano pa rin naman yung music niya? Kung ka ng kain, wala ka namang kinocontribute. Yung color lang, favorite color. Pero sa inyo, di ba, mga lalaki kayo, naliligo din kayo hubot-hubad lang. Oo. May puso kasi siya na open dati. Kahit sa Pampanga, sabay-sabay kami naliligo. Pero wala naman kasi kami malisya noon. Ang naging issue lang noon, pag naliligo kami ng sabay-sabay, ako nga yung babakla-baklat. Pero ako pinakamalaking sa amin. Yun ang Tsaka yung mga break na pinapadala na Aling Pakita nun, malalaki Yung fruit of the loom. At napakatibay mo. Tibay mo. Lalo yung garter mo, tagal mag-bacon mo. Kahit yun. Alam mo kung ano na-miss namin ngayon na hindi ka namin kasama? Yung tuwing taon-taon na nagkikita-kita tayo, umiinom tayo taon-taon. Hanggang ngayon, ginagawa na. Yung 31. Yung 31. Ayun yung pinaka-namimiss namin. Hanggang ngayon ginagawa namin yun. Pagka 31, tapos Minsan maalala namin, 31, buti yung wala lang sa atin dito. Pero alam naman namin yung sitwasyon eh, syempre. Hindi pwedeng ganun.
Oo, di na Dapat pwede sa ganun. Pero dati tinatry ko pa nung bago-bago pa lang ako sa showbiz. Diba tinatry ko pa, umuwi pa ako pag Pasko. Di ba, fireworks pa ako. Yung huli kong punta doon, sabi ko, ay, magpapasabog ako doon sa Tambunting, sa barangay namin, magpapa-fireworks ako. Yung mga nabili ko, yung bonggang ang liit lang nung lugar namin, putang muntik magkasunog, kaya hindi ko na inulit. Yung pumapasok sa mga bahay, yung mga tumatalsik, mababarangay pa Pinalitan ako. mo naman ng ayuda yun. Lalo ng pandemic, hindi niya naman pinabayaan ng Tambunting talaga. Napaka-generous naman niya Talagang, ever since. kung saan siya nanggaling, talaga hindi niya kinaling. Kasi dati, siyempre siya lang yung rika-rika sa amin. Rika. Nahawa na sila sa akin. Kami wala kaming pamporma. Siya ang takbuhan. Toy, perang pantalong, perang sapatos. Yun, generous siya sa mga ganun. So hindi kanya pa sa pababayaan. At saka halos magkakasize kami, naghihiraman talaga tayo ng damit, no? Talagang brief lang hindi pwede kasi talagang malaki yung Si Melvin, sapatos, hiraman kami. Pantalon hindi kasi maigsi siya. McDonald ako. Ay, natatandaan ko nung bata tayo, yung pinag-aawayan natin tsinelas. Kasi magkatapat lang talaga yung bahay namin. Eh, di yung tsinelas, iba iiwanan mo sa labas. Yes. Eh, as in, parang isang di pa lang yung pagitan ng bahay namin. So, nagkakasama sa amin yung tsinelas. Minsan nagagamit ko yung tsinelas niya. Eh, syempre, mga bata pa kami nun, di ba? Mag-aaway kami dahil sa tsinelas. Tapos, di ba, ang ginagawa natin, mas gusto namin nakapaa pag nagtatakbo, yung tsinelas namin nandito. Kasi nanakawin. Na-try ko naman na naglaro kayo ng gagamba. Oo. Yung nasa posporo. sa posporo na may mga partition yun. Dati nasa Posporo, pero yung eventually naglaro kaming gagama, pero nasa Tupperware. May lakad-bulan. Sa posporo. Ginigising yung ganito, iniihipan yung... Ginaganon. Tapos titikman yung... Kumalutang. Kumalutang. Ay, isa pa palang trip natin, nagsasaranggola tayo sa bubong. Magaling kami magsaranggol. Di ba yung may ginagawa tayo sa sinulid, di ba? Lalagyan ng bubog. Bubog. Nylon. Para matalim yung sinulid. Kasi maglalaban kayo sa ere. Ang saranggola dati sa amin, hindi yung basta magpapalipad ka lang i-enjoy mo. Ay, magtatasa. Hindi. Yun labanan. As in, may nagsasaranggola sa amin dito sa bubong. Tapos sa kabilang barangay, may nagsasaranggola din. Hahanapin mo yun. Tapos maglalaban kayo sa ere, kailangan magtama yung mga sinulid nyo. Ilang metro yun, ay, di ba? Ilang kilometro yung aabutin. Minsan hindi mo alam kung saang lugar galing yung saranggola. Kailangan ma-ektad mo yun. Pag na-ektad mo, makikita mo, babagsak na. Ektad! Hahabulin mo, hanapin mo kung saan babagsak yun. Tapos pag-aagawan ng lahat ng bata yung saranggola na yun. Saka yung saranggola, tayo gumagawa. Hindi ka namin kasama, kami lang. Tayo. Ako yung may-ari ng saranggola. Baka sa'yo namin binasag yung fluorescent kung nakita ka namin, gago. Hindi ka namin kagrupo. Tanggol ko naman ako, kuya. Hindi pa ako nakakalakad. Saka yung mga ngaroling gagawa kayo ng tansya na pinupuha. Hindi ka kasali dyan kami. Mga ngaroling Gago, hindi ka gumamit. Ganun na nagkaroling ka, gong ka, hinahampas ka ng kasama mo. Paano ginagawa yung tambol? Oma yung Lata ng milk, ng milk, lata ng gatas. Tapos kukuha ka ng plastic, kailangang banat na banat yun, tapos gugumahan mo. Hindi pwedeng maluwag yung banat kasi mababa yung tono, pangit. Tapos yung tanchan. Gagawin mong tatamburin. Bumutasan ng dalawa, tapos minsan gaganin sa Hindi ganun sa amin. Kaya nga, Yung sa atin ng kutsara, tinidor, gumagano. Oo. ay sa umaga yun. At saka yung sa inyo ang ingay kasi di ba ang laki ng kutsara at saka tinidor nyo, yung nakadisplay sa dingding. Sinauna. Sa amin na nakadisplay lang yung kutsara at tinidor. Sa inyo may kawa, di ba? Pero ito pinakamatapang sa amin. Ito iyakin to dati, di ba? Oo. At saka mahilig siya mag-basketball pero hindi siya magaling. At saka parang batak na batak yung mga katawan natin sa dumi kasi nga sanay kaming nakapaa, naaarawan kami. More on physical activity tayo. Physical activities, walang... Hindi gumagalaw ang katawan di ba? Utak na lang ang gumagalaw sa kanila at saka yung ganon, gumagalaw kami kaya hindi kami nagkakasakit. Utak, ikaw hindi ka makagalaw sa inyo kasi nakakatabig ka. Nakakasira ka ng gamit. At saka masarap pag tag-ulan. Naliligo. Sabay-sabay kaming maliligo, tapos tumatapat tayo sa mga Alulod. alulod. Tapos minsan may babagsak na daga dun sa alulod. Tayo ng pusa. Karamihan tayo ng pusa. At saka masarap tumambay sa bubong.
Tapos ang dami nating napagkukwentuhan sa bubong, no? Simple life, simple joy. Asahan mo pag umulan. Sabay-sabay lalabas. Ang sunod sa amin yung mukhang nag-ano. Ano iniinom lang namin. Hindi ka naliligo pag umuulan kasi di ba yung tatay mo pinapapunta ka sa bubong, sabihin, humiga ka para hindi liparin yung bubong nyo, di ba? Pinapahiga ka sa bubong kasama ng mga gulong. Nakikita ko parang sila lang lagi inuulan na. Kasi sabay-sabay yun. At saka masarap sa atin pag brown out. Di ba? Lahat nasa labas. Tapos pag nagkailaw, anong ginagawa natin sabay-sabay? Sigawan tsaka pumapalakpak. Walang kuryente sa inyo, kaya... Pumapalakpak kami. Parang awan yun. Lahat may anak na? Na, Meron. Ikaw din? naikikwento niyo naman sa kanila na tropa niyo si Vice, ganito yung kabataan niyo. Nung nakita na namin siya, syempre may TV rin kami. Ay, ayun yung ano, Charles, ayun yung ninong mo. Sa akin naman, kahapon lang naniwala lahat ng pinagkwento akong kaibigan ko. Kasi pag sinasabi ko, kaibigan ko yun tsaka kababata. Sabi, wala akong proof. Kahapon lang nila nalaman na totoo pala yung sinabi ko. Kaya kahapon ko lang na-receive lahat. Co-teacher ko, mga estudyante ko. Meron ka palang mga estudyante na mga little ponies ko. Mga fans ko ng mga bagets na teacher siya, nabasa ko yung mga comments. Sabi, teacher ko yan. Sabi niya, ganito. Na parang all this time, teacher niya pala yung best friend nung idol niya, yung ganun. Pero lagi ko talaga silang naiisip. Lagi ko silang ikukwento, di ba? Hindi ko naman... Tsaka lagi kong gustong pumunta ng Tambunting. Lagi kong gustong umuwi. Pero parang ang hirap. Parang hindi siya ganun kadali. Pag eleksyon, di ka namin malapitan kasi may maraming tao. Mabit. Alam mo, doon ako nahihiya. Nag-ahawi ka. Sobrang nahihiya ako nun. Pag uuwi ako doon, tapos boboto ko. Tapos mabilisan lang. Yung tinginan lang, yung tanguan lang. O kaya yung mag-aabutan lang, tapos wala na. Hindi ko sila nakakausap. Doon ako nahihiya na parang sabi ko, minsan iniisip ko, ano kayang iniisip nila pag gano'n? Yung baka sabihin nila yung ayoko nang sumika, yung gano'n, hindi ko malang si kinausap. Or naiintindihan kaya nila. Naiintindihan yun. Kasi syempre alam namin, Tsaka kahit siya hindi eh. sila, kahit yung mga ibang lugar namin, baka iniisip nila, dati niyang mga barkada yun, hindi niya man lang inano. Pero yung parang pag hindi kasi talaga posible. Pag nagtagal ako dun sa presinto, magkakagulo, yung ganun, magugulo yung eleksyon. Kaya ang bilin sa akin lagi, pag boto, kailangan mong umalis agad. Yung ganun. Pero buti na, naiintindihan din naman nila. And I'm very grateful for that. Pero di ba, syempre, nung nag-aartista na ako, syempre nalalaman niyo yung mga nangyayari sa akin. Ano yung mga times na sobrang happy kayo? Mga nalaman niyo about me o nabalitaan niyo o nakita niyo sa TV na may kinalam sa akin na sobra kayong na-happy. Hindi, lahat ng achievements mo. Saka yung mga memories na lagi mo pa rin nababanggit yung lugar. Saka yung mga taong nandun. Lalo na yung mga parents namin, tapos yung mga Kami. kalokohan namin. Kalokohan natin. Lalo, pag binabanggit mo yung Tambunting, diyan ako lumaki, ganun. Hindi ka Saka nakakalimot. Hindi ka mga box office na pelikula. Talagang lagi naman hit. Pinapanood niyo? Oo, Yung pelikula ko. Kahit ito, yung Calling Me Mother, pinanood ko yun, San Lazaro. Simula kami sa Petra ng Kabayan. Petrang Kabay. Ano naman yung mga nabalitaan niyo about me na na nalungkot kayo? Tapos na-affect kayo? Yung parang Nung sinabi, naban ka? totoo yan. Ha? Nung naban ka sa MTRCB yata. Sa akin yung kay ano. Nung kay nasuspindi Jessica kami sa... Soto. Na-affect kayo nung nasuspindi kami sa show? Siyempre, wala na kami panonoorin. Wala na yung... Siyempre kayo, binabanggit ko yung mga tapos biglang nawala. Pero siyempre, pagtatanggol natin sa online, di ba? Yung Oo, nag-ano Ako pa rin kami. nagko-comment Ang ako. dami kong comments ay doon. Tanggol ko kayo, tapos ano. Sige, kain ka. Tanggol kita doon. Ang dami kong basher doon. Pero pinagtanggol kita. Ay, hiyang kalahating. Ano po? Kaya pala kanina ko pa nakatingin doon, pansit pala ako. Tsaka alam mo, meron isang beses, Pasko noon, tapos nag-gift giving ako sa Tambunting. Tapos nagpunta ako, kaputukan yun ng Aldab. Tapos yung mga bata, pagbaba ko ng kotse, halos lahat ng bata sumisigaw ng Aldab. Yung nagpunta ako sa CR ni Libudi, tapos umiyak na lang ako. Yung syempre nung panahon yung ngarag na ngarag kami sa Showtime dahil sa Aldab talaga. Sobrang heartbroken ako nung panahon na yun. Sabi ko, shit. Sabi ko, wala na yatang nanonood talaga ng Showtime kasi hanggang sa lugar namin, Aldab na yun ang pinapanood. Hindi siya mahirap kasi iwanan eh.
Lalo na kung kung pumasok kasi ako ng showbiz, matanda na ako. So parang buong-buo na ako. Yung hindi na siya, kahit ang daming bagay na mangyayari sa sarili ko ngayon, hindi niya ma-overpower yung mga naunang nangyari sa akin. Sa sobra niyang dami, hindi niya tatalunin. Yung memories ng Tambunting, hindi niya tatalunin. Kahit gustuhin ko o kahit subukan kong kalimutan, hindi ko siya makakalimutan. Parang siya, yung nakadikit na sa katawan mo, di ba? Yung parang kahit anong kuskus mo, hindi na siya. Saka doon ka namulat. Hindi nga parte ng buhay, parang yun talaga yung life ko eh. Kasi kunyari ngayon, sa tinitirhan ko sa La Vista, wala akong masyadong maikukwento tungkol dun sa tinitirhan ko. Bukod sa dun ako nakatira, may pahay ako dyan. Wala akong masyadong memory. Ang memories ko, nasa loob lang ng bahay. Wala dun sa community. Dahil yung mga tao doon simple lang as in, nabubuhay, kanya-kanyang buhay lang doon, tahimik lang yung mga tao. Pero wala siyang masyadong kulay. Diyan ako umuwi araw-araw, diyan ako nakatira, diyan yung bahay ko. Pero other than that, wala akong maikukwento. Ito talaga yung hitik sa kulay, hitik sa kwento yung buhay ko sa Tambunting. Imagine 16 years na yung Showtime, pero hanggang ngayon may naikukwento pa rin ako sa Showtime tungkol sa nangyari sa akin sa Tambunting. That's how rich my life was in Tambunting. Pero alam mo yung pinag-uusapan natin kanina, yung pag pumupunta ako dun sa sobrang gulo ng tao, yung dumog na. Tapos, yung mga gusto kong makausap sana, hindi ko makausap. Yung mga gusto kong puntahan, hindi ko mapuntahan. Nalulungkot ako sa ganun eh. Yung parang, di ba, yung mga taong malapit sa'yo, yung sa ayaw at sa gusto nyo, masakit yun, pero kailangan nyo nalang magtinginan sa malayo. Kasi ngayon, parang, ang ng buhay ko, ang eksahirada sa lahat ng sense, ang eksahirada niya. May mga times na iniisip ko na, sana ganun na lang din kadali dati. Alam kong unfair kasi regalo to, pero dahil ko lang masasabi mo yun na, sana ganun na lang din kasimple dati. Kung pwede lang pagsamahin yung ganito yung nangyayari sa akin, pero simple pa din dati, hindi naman posible yun eh. Di ba? Mamimili ka lang, hindi pwedeng simple. Yung pinasok kong linya, hindi siya pangkaraniwan. Pag gusto kong mag-relax, pupunta lang ako ng Tambunting, hindi siya ganun kadali. Di ba? Kasi kahit kami din hindi namin magawa. Yung pag magbabakasyon kami, kailangan walang masyadong tao. Kasi yung time na yun na dapat i-enjoy namin, mananakaw din ng iba. Na kailangan sa kanila ko ma-share yung oras na yun. Na pag hindi nila maiintindihan, mahuhusgahan nila ako na suplada naman ito, ang yabang naman ito, ang sama ng ugali. Nakakala isipin nila kahit na Oo, pero yun, wala tayong magawa. Yun na siya. Malungkot man, pero yun na yung nangyari. Wala rin namang pangkaraniwang tao sigurong tatanggi kung sa kanya ibigay yung regalong na ibigay sa akin, yung pagkakataon na ibinigay, di ba? Ganyan. Pero naaalala ko kayo lagi. Sobra ko kayo namimiss lagi. Salamat. At ang saya-saya kong kinukwento yung mga kwento natin. At natutuwa ako dahil natutuwa yung mga tao pag naririnig nila yung mga kwento natin. At saka yung mga kwento natin, mga bagay na hindi na nangyayari sa maraming kabataan ngayon. Totoo yun. Mahirap kalimutan yung mga ginawa natin, mga pinagdaanan. Mahirap din itop yung friendship na meron tayo. Kasi madami akong magiging kaibigan eh. Marami akong naging kaibigan na rin. Pero iba yung sa atin eh. Ngayon marami akong naging kaibigan na yung season lang. Questionin mo yung sinseridad, yung gaano ba kalalim tong friendship na to. Ito ba yung mga kaibigan kong makikipag-away para sa akin? Makikipagpatayan para sa akin? Ito ba yung magtatanggol sa akin kahit hindi ko naririnig? Ito ba yung magtatanggol sa akin kahit hindi ko alam? Yung ganon. Ito ba yung masasaktan pag nasasaktan ako, iiyak pag iiyak ako, tapos masaya sila pag masaya ako? Yung may point na may questionin mo din. Pero kayo yung ang tatanda na natin, di ba? Pero anytime, excited tayo pag magkikita tayo ulit. Tapos ang active natin kung babalikan natin yung mga dati kasi ang sarap-sarap niya. Tapos ikukwento sa mga bata, sa mga anak natin. Dati, naiingit ako sa yung pag nagbablog kayo. Sabi ko, sana one day, kami naman yung nandoon sa vlog. Ngayon, natupad. Ang misis ko, nanonood, pagkasama ng Bex sila Petit. Sabi niya, Follower. sana minsan nandun ka rin kasama ng mga kaibigan niyo. At least ito natupad. Kaya very happy kami. Thankful. Kasi kapag pinagyayabang namin, Si Sir, ayaw maniwala eh. namin yan. Hindi talaga sila naniniwala. Kumbaga, kailangan pa magpakita ng proof. Tulad nga, kahapon nangyari. Napakadaming bumati. Kahit sa akin, sa messenger ko, dahil bumati. Bert, artista ka na. Sabi nilang ganyan. Namimiss pa nga kami sa page ko eh. Kami dalawa eh. Kaya pati yung mga co-teacher ng misis ko, estudyante niya, Ma'am, yung asawa niyo to. Yung mga naging kaklase ko.
Proud yung gano'n. Oo, sobra. Sobra proud. Kung ano yung narating mo ngayon, parang gano'n na din kami ngayon. Diba? Parang gano'n na din Na-experience kami. natin pare-pareho. Kaya si Kitty at si Orly, kaya nandito rin. Kasi nakakatuwa. Kasi may punto ng buhay ko na nag-meet yung dalawang friends. Yung dalawang magkaibang grupo. Yung grupo ko nung lalaki pa ako. Tapos yung grupo ko nung baklang-bakla na ako. So nag-meet. Tapos naging magkakaibigan din sila. Naging magkagrupo din sila. May mga times nga na sila na yung nakikita, hindi na kami Sila na yung nakakasama nila Ivan, sila yung nakakakontakt, ako hindi. Kaya talagang nakakatuwa na yung friends ko then and now, magkakasama. Paano siya? Yun nga, ang hindi ko talaga maintindihan. Petit! End now. Let's end now. Tingin, no. Sino ba kasabay sa inyo ni Mimi nagpatuloy? Ako kay Parang Paco, kami. ako siya. Kay Mang Juan kami, yung pukpuk eh. Ay, hindi. Ano Sa kami? Mesoro 4. Kay Dr. D? Dr. D ba tayo? Parko. Parang Parko pala. Hermosa. Sa Hermosa. Alam mo, Tapos napapagalitan ako kasi nung nagpatuloy kami sa bahay, bakit daw si Melvin hindi maingay, hindi umiiyak, samantalang ako, iyak ako ng iyak sa bahay namin. Nasaktan talaga ako, lalo na pag nililinis. Sakit-sakit nun. Ikaw, di ba, sa Baliana kasi hiwa lang, di ba? Wala naman. alam mo, kung alam lang ni Dr. D na sisikat kang ganyan, yung balat mo, binenta yung kay Boss Toyo. Kay Parko, kay Mataas pa, no? Taas na value yun. Balat to na device. Lambito, lambito. So thank you. Thank you very much. Sobra akong happy na, buti nga natuloy kasi yung guesting nyo sa Showtime, birthday episode ko dapat yun eh. Hindi natuloy yung birthday episode ko. Sabi na, ito kailangan tuloy natin kasi masaya to pag pumunta dito yung mga taga-tumunding. Kaya buti na hanapan ng schedule. Nabitin ako. Nabitin ako sa chikahan kasi limitado yung oras. Kaya sabi ko, mag-chikahan na nga lang tayo sa vlog. Kasi nire-request din naman nila. Kaya thank you very much. Salamat sa pag-share ng mga good vibes natin ng mga bagets. Lalo man ang buri at yung diba? Oo. So lahat ng mga nakakapanood sa amin. So, ganun kami nung mga bata kami. Yun yung mga in-enjoy namin. Life was just so much fun nung panahon namin. Ine-enjoy namin ng bakasyon, ine-enjoy namin ng Pasko, ine-enjoy namin ng paglalaro sa lupa, ang putek, ang pawis, ang libag. Lahat yan pinagdaanan namin. At sa mga taong nagtatanong din at nagtataka kung bakit ganun yung mga bagay na nadidiscover nila about me. Kung bakit ako ganun kumilos, bakit ganun ako magsalita, bakit ganun ang mga prinsipyo ko, bakit ganun akong klaseng tao. Malaking bahagi po nun dahil sa kanila at sa tambunting kung saan ako lumaki. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa lugar na hindi kayo makakalimutan. Sa lugar na yun po, Barangay 374, Zone 38, sa Zona 2, sa Tambunting, doon kami lumaki. Sa lugar na yun, nagganap yung pinakamasakit na bahagi ng buhay ko. Kasi doon napatay yung tatay ko. Kaya hindi ko makakalimutan yung lugar na yun. Pero doon din naganap yung pinakamaraming masasayang bahagi ng buhay ko. Kasama sila. Kaya hindi ko rin makakalimutan yun. Kaya Tambunting will always be my life, will always be a big part of my life, and I will always be Tambunting. Tambunting will always be. Thank you. Anong gusto mong sabihin sa mga kaibigan ko? Congratulations. Natupad na yung mga pag-arap. Ano ba sa vlog namin? So, mag-YouTube na rin kayo. Eto nga, nag-YouTube na eh. Kaya salamat sa inyo. Kung gaano kayo ka-proud sa akin, ganun din ako ka-proud dun sa lugar na kinalakihan natin. So there! Hope na-enjoy yung lahat. GB lang!